Welcome back to the BTG Podcast. This is episode number 23. Yes, buhay pa kami. So as you can see, tatlo lang kami ngayon. Yeah. Currently, nabawasan kami ng isa. Pero huwag kayong mag-alala. Nandito pa din ang remembrance ni Kobe. Binalapit ko lang sa inyo ng onte para makita nyo ang... Yeah. A loving memory. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa siya patay. Nasa barko lang. Kaya... Nandiyan muna si Kobe sa tabi namin. Kaya bantayan niya kami pagtulog. Okay. Yan muna ang presence ni Cobb. Yeah. Okay. So, 2023, actually, 2024, patapos na. Ginagawa namin to as a year-end. Currently, December 29. Ngayon, so may ilang days na lang. Maganda tong gawing year-end podcast para i-recap yung mga nangyari ngayong The Breakthrough. So, boys, ayun, kamusta kayo? Bigyan niyo kami ng mga something na natutunan niyo this year. Ganun. Zen. Sobrang yung year ng 2024 ko, para siyang roller coaster. Wow. Kasi, Ups and downs. Oo, grabe kasi parang from pagiging masaya pagpasok ng 2024, parang okay lahat, chill lahat. Siyempre may jowa pa ako nung pagpasok ng 2024. No? Biglang kalahati ng taon, boom! Tapos bagsak na naman ako. Tapos siyempre from pagiging bitter, parang lahat nakakainis and anything, parang down and lows talaga. Tapos parang ang nangyari noon, from that parang kalahati nung after breakup, parang nagkaroon ako ng mag-focus muna ako sa gym. Kasi pag hindi ko ginawa yun or anything, mangyayari, may iba yung focus ko, may iba ako ng landas kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta that time. So basically, finokus ko yung sarili ko sa isang bagay muna. Kasi hindi ko na alam eh. Parang nawala ako that time, so hindi ko alam. Kasi dati parang may focus ka na Oo, sa future alam ko saan ako ng papunta jowa eh. mo. Oo. Damn. Alam mo saan papunta eh. Parang rekta-rekta ako nun eh. Tapos after nun, hindi ko na alam kung saan. So shout out to ex ni Zen. Oh, shout out to ex. Na-ready na yung future nyo sana. Hindi, may dalawang ang punto dun eh. Like, yung first, kung narinig nyo na yung storya nung yung isang king, mamamatay na siya sa deathbed niya yata yun. Tapos, nagpapahanap siya ng isang singsing na gusto niya daw, kapag malungkot siya, pag tinignan niya tong ring na to, sasaya siya. Pag masaya siya, tinignan niya tong ring na to, kakalma siya. Base dun sa sinabi ni Zen, yung quote na binigay sa kanya ng ring na yun, parang, this too shall pass. So parang yung sinasabi ni Zen na roller coaster na ups and downs, isa yung magandang example na, okay, saya-saya ko ngayong year, pag-welcome ng year, pero this too shall pass. Kaya boom, downstairs siya ngayon. Tapos second point dun, yung sinabi mong, nilagay mo lang yung energy mo, pinagpukusan mo lang isang bagay. Ganun yung parang, masasabi kong constructive kasi may nabibuild ka kaysa sa destructive na nakakasira kasi Depressed lang siya. yung pangalawang landas na pwede niya doon maging which is maging alcoholic, mag-inom siya ng mag-inom. Buti na lang, naging sober ako ngayong taon. So, Pwede niya sabihin yun. maano yung niya, mababa yung niya kasi hindi ko siya mahawaan eh. Kasi meron kong, Ayun, naku, kung nag-inom kami nun, patay! siyempre, di ko iiwanan ito, tropa ko nun. Pero kailangan niya din respetuhin yung goal ko. Mas nauna yung goal ko kaysa yung breakup niya eh. So, nagkaroon kami ng nagkaroon kami ng fine line. So, nalagay niya yung energy niya dun sa tamang bagay. And may kinabuuang resulta. Tama. Tapos yun, parang last na nung parang mas tinry ko ngayon maging open na sa lahat. Like, open to opinions. Kasi, basically, I have this own base na ito dapat, ito ganyan. Pero mas nare-realize ko this year na parang mas kailangan ko mas maging open pa dun into more broad ideas. Ayoko maging stagnant like people around me. Ganun. Some people around me. Yeah. Yung sa akin, ano siya 2023, di ba 2023 nag-start ang B2G? Parang doon pa lang 'di ba, lagi kong kinikwento sa inyo na na sila yung nag-influence sa akin kung paano yung mga ethics na. Hindi, nung una kila Andrew pa nakikinig pa ako, tapos nung saan nila ako nahawa eh. Kumbaga sila yung nag-ano sa akin na ito gawin mo na to, yung mga workout ganyan. Noong 2023, pagpasok ng 2024, yun yung mga time na sobrang grabe yung
testosterone namin. Kumbaga, yun yung yung peak. Tapos bigla ng 2024, pagpasok niya na, ayan, January, nandun pa rin yung peak nung testosterone namin, grabe talaga. Tapos nung nagka-jowa na ako, okay naman, masaya kasi 2024 sobrang ganda ng pagpasok. Tapos nagka-jowa ako. Syempre natural pagka nagka-jowa ako, magiging comfy ka sa mga ibang bagay tulad nung dalawa yung ibang kunwari workout ganyan. Okay naman, nag-workout pa din pero hindi na ako gigil kumbaga nawala yun kasi Komportable na. Yeah. Oo, hindi naman bad thing para sa akin yun, pero syempre dapat tuloy-tuloy pa din. Hindi ko pa naman na-achieve yung goal. Bakit siya hindi bad thing? Sige nga. Kasi nagkaroon ka ng good thing na bagay. Kumbaga, parang parang sinacrifice mo yung isang bagay na okay din. Kumbaga, parehas okay. Pinapili ka lang, ito bang, ito. Parang ganun lang. Parang kung +1 ba or +2? +2, parang ganun. Syempre, sa akin, syempre, love ko ang aking baby. Wow. Shoutout mo nga. Jesus. Nawala yung angas ko! Nawala yung angas niya. Angas kami dito, bro. Hindi, yun nga, parang ganun lang nangyari sa akin. Tapos, masasabi kong, siguro, para sa iba, the breakthrough. Pero sa akin, ito, parang hindi pa siya the breakthrough kasi, hindi ko pa na-achieve yung mga dapat i-achieve na malulupit talaga eh. Oo, meron ko na-achieve kasi na-survive mo tong year na to. Pero sa akin, parang siya eh. The breakthrough din kasi na-realize ko lahat ng mga dapat hindi ginagawa eh. Kunwari, ngayon, nasimulan ko na mag-workout, alam ko na yung work ethics ng workout. Nakatuloy-tuloy ako dati nun. Parang 4 months walang tigil, parang hindi ako nagre-rest day. Tuloy-tuloy lang siya. So, alam ko na kung paano gawin ulit yun. Napasok na sa utak ko yung mga ganun bang work ethic. So, itong 2024 realization ko na hindi siya, basta yung 2025 ko, yun yung matatawag kong execution. Parang ganun. Kasi napasok na sa inside ko yung kung paano yung work ethics ng 2024 na, ito dapat yung gagawin mo, ganyan. So, sa 2025, tawag ko doon, execution ko para sa akin. So, yun. Yeah. Sa akin naman, maganda yung taon ngayon. Masasabi kong marami nangyari. So, sa business side ko, masasabi kong first year ko to as a businessman talaga, ganon. First year ko pa lang. Hindi na ako nagtra-transition. Actually, yung mga recent months pa lang talaga yung Kasi ngayon, parang isa na lang yung kliyente kung ako lang yung kilala. So parang fully business na lang talaga yung kilala nila ngayon. Nandun na ako sa 90% stage. Ganun. So, second year, nag-look kami mag-scale. Magparami pa and then, yun, business side. Basta, madami akong plano. Pero ang na-realize ko dito sa 2024 ay meron talaga mga masasabi kong merong boundaries or linya na kailangan mong malagpasan. Ito ako yung makakapagsabi nito kasi majority, almost 90% ng nakasurround sa akin ay nandun pa sa bracket ng kailangan pa nila ng promotion, nagsisimula pa lang sila, kakagraduate pa lang nila, nandun sila sa bracket na yon. Then, yung mindset ng ganon sa pera ay magkaiba kapag na-break mo yung linya. Ganito lang, para papasimplihan ko lang yung konsepto. Merong linya, and then may first level nung linya, then kaya may tinatawag na levels to this game. May first level nung linya na kailangan mong ma-break, then para mag-iba yung pag-iisip mo sa pera, then next pa doon, mag-iba ang pag-iisip mo sa pera. Then masasabi ko na sa second stage pa lang ako. Yung parang after nung Linya. Usual na standard. Pumasok ka diyan, magpa-promote ka, yayaman ka na diyan. Yun yung usual, di ba? Pero ang na-realize ko doon, okay, pumasok ka diyan, naka 9 to 5 ka. Pero yung opportunities mo diyan limited. Kaya hindi ka maano. Pero paano kung ilagay mo yung sarili mo dun sa opportunities mo ay hindi ka bayad dun sa
oras mo pero dun sa value na malalagay mo. Pwede kang, so on our world, sa agency, malalagay mo yun sa pagdami ng handle mo ng clients. Okay, edi mag-handle ka pa ng madaming clients, ganun. See my point? So, ang na-explain ko dito, na-realize ko na majority ng nakasurround sa akin ay hindi pa nakaka-break sa line. Kaya parang pag tuloy sila, sinasabing, oo, malaki na kinikita niyan. Kaya tuloy yung sinasabi ni Cobb dati-dati na hindi sila, yung mga marino, hindi mapera yan. Ay, hindi mayaman yan. Mapera, pero hindi mayaman. Kasi nga, mayaman is subjective. Ano ba yung malaking sahod para sa'yo? Ganon. Kasi iba-iba tayo ng pwedeng sabihin doon. So, ang pinupunto ko dito, madami silang na-realize na gano'n. And, eto nga, gusto ko marinig yung opinion nyo doon bago mag-proceed sa iba kong lesson. Obligado ba ako kunyari, as someone na nakalagpas sa naka-the breakthrough, tingin nyo ba, obligasyon ko din yun na i-share sa kanila yung knowledge na ano? Or dapat ba, kasi ako, nag-seek ako, saka ako lang nahanap. So kung ikaw, hindi mo naman hinahanap, kailangan ko ba ibigay sa iyo yung sagot? Parang ganun yung naisip ko eh. Anong opinion nyo doon? Sa akin, alam ko nung simula pa lang nung mga podcast natin, tinitry na natin ibigay lahat sa kanila nung info na Parang kumbaga kung sino talaga yung nanonood hanggang huli, malalaman nila kung paano mo tinalakay or paano mo hinanap yung the breakthrough mo Sa mga... Lalo na kay Joseph Part, daming gano'n doon. Oo, yung mga nyo din, mga... Parang ang course na yun Oo, kumbaga lahat sinasabi nyo na talaga technically. Papanoorin, kukunin na lang nila So kung hindi pa din nila kinuha, wala na. Yun na. Kasalanan na yun. yun, kumbaga ganun. Kasi binibigyan na lahat ng info yung kay Frank. Ang daming info na nga dun Kay Frank, kay Bugoy, Tito Mikey, nandun na lahat Oo. And then alam ko isang episode din kami ni Zen noon yung hard work in a direction. Basta hindi lang hard work. At may direction ka kasi kung... Mas mabilis ka. Oo, yung ganon. So, and I feel the same way. Feeling ko, like, okay, kung hindi mo naman talaga hinahanap, kung hinahanap mo yan, posible. Kasi ito lang yung confidence ko Kahit sa mga tropa kong hindi ko masyado nakakausap, confident ako na kung talagang hustler ka din at gusto mo talagang yumaman, magkikita naman tayo sa taas Doon lang, onti lang tayo doon, kaya alam kong magkikita-kita tayo doon You know? So parang confident ako sa statement ko na yan kasi either way, tingnan mo, shoutout ko si Ishi, yung isa namin tropa. Si Ishi, isa din siya sa tropa namin na boys. Hindi lang namin siya nasasama dito sa podcast dahil may iba siyang mission. Okay, na hindi kami masyado involved. Pero yun, alam namin kahit iwanan namin yung tropa namin yan, mabubuhay siya na parang, parang kaya niya hindi siya magugutom dyan. Alam mo yun? May kayod yan So, may ganoon. So parang kung ikaw, hindi hinahanap mo talaga yan, mahanap mo yan Like, pwede mong mahanap tapos hindi mo pa masolusyonan. Then, makasalubong mo kung magtanong ka sa akin, then boom. You know, you start to get the pieces. Pero, yun, isa yun sa mga na-realize ko. Second thing, kapag hindi ka takot mag-invest sa sarili mo, parang you'll become unstoppable. Na-realize ko nun, I'll rewind a little bit. 2020 yata yun, or 2021. First investment ko nun, bumili ako sa mga online courses. Pilipino itong nagturo sa akin Magkano yung... Ang first investment ko nun, 16K. Boo! 16K para matuto ko nun ng Facebook ads. Kasi, na-realize ko nun, okay, skills ko lang pagko-call center, ganyan So, ganito ako. So, nag-invest ako sa course. Okay, kasi nagbayad ako ng malaki. So, ako, pera ko yun, pinaghirapan ko yun. So, ikaw, i-value mo yun. Tangina, gumastos ka ng ganyan Wala mo matuto ngayon. Execute. Paano to? So, nag-try ako, ganyan, 4 months. Hindi siya madali. Parang, pagka gastos ko, 4 months later pa ako, parang, inaaral mo pa. ilang interview na. Tangina. Pwede ka ma-depress dun sa stage na yun, Warning lang, hindi siya madali. Pero ang sinasabi ko lang, ngayong, nag-fast forward ako dahil 2021, gusto ko kayong i-catch up ngayon 2024. 2021,
16K, nag-invest ako, boom. 4 months later, nakuha ko ng first result ko, which is client book. Okay? Ganun yung katagal. Pero, this year, isa sa mga na-mention ko last podcast, nag-invest ako ng around 500K sa isang 6-month mentorship program. Napakamahal. Pero, nakita ko kung ganito pala ka-high level yung mundo ng isang businessman kesa sa part ka lang ng isang running system dun sa Matrix. buong business. Oo, yung pwede natin masabing matrix. Kasi sa matrix, kunyari, bigyan ko lang yan ng magandang example. Sa bisikleta, merong front gulong, back gulong, mga brakes, saka yung pedal, di ba? Yun yung mga moving parts niya. Pwede natin masabing moving parts. So, kung isa ka lang parte dun sa parts na yun, parang madali ka lang replace. Okay, ma-flat ka. Anong gagawin mo? Either bombahan mo or palitan mo ng gulong. See? Pero, ikaw, as a businessman, ikaw yung nagra-ride ng bike eh. Na parang ikaw yung nag-ooperate dyan. Ikaw yung nag-i-steer kung saan ka papunta, saan direction. Gets mo? So, doon ko na-realize, ang dami pa palang kailangan aralin. Wala kang alam dyan, kaya kailangan mo magpaturo. So, ano yung best way doon? Well, isurround mo yung sarili mo sa mga mismong gumagawa nun. So, yun yung mga natutunan ko. So, parang, jump ko lang, isa din sa mga dahilan kung bakit ako patuloy pang mag-exceed yung mga circle ko dahil na kung ako nagiging blessed at nagle-level up, tapos nasi-share ko sa kanila, hindi pare-pareho kami magle-level up. Ang sinishare ko dito ay isa sa mga factor is hindi ako takot mag-invest sa sarili ko. Ako yung vehicle. Kung kayo nag-invest kayo sa crypto, ako yung crypto mismo sa buhay ko. Right? Like kung ako kaya kong pag-invest ng sarili ko and tumaas value ko, boom! Ako, winner ako, di ba? Parang ganun yung isip ko doon. Yun yung second thing. Kaya, kung nagbabalak man kayo para lang sa mga lesson din, 2024, huwag kayong matakot mag-invest. And then, do your due diligence, mag-research talaga kayo kung totoo yung bibili nyo. Or, whatever it is. Hindi naman to about sa pera lang eh. Invest kayo sa boxing. Yeah. Pagpa-coach kayo, di ba? Invest kayo sa gym. Magpa-training kayo. Coach. Or ano kayo ng program. Invest kayo sa damit. Kasi gusto nyo makapag-OOTD. Alam mo yun? Ganun. Invest in yourself, in short. Okay? So, and then, lastly, siguro yung sa podcast, dito ko nasabing, madami pang darating na journey dito. Siguro, few notice din doon, parang nag-start yung posibilidad namin ni Zen nung una, na nag-guest namin si Chai Chester. So, sabi, okay, kinakabahan pa kami dito, prepare ako. Pero, ayun. Siguro, ang masasabi ko lang doon, parang nabuhay na ako sa dream ko. Ganun lang. Parang masasabi kong, expected ko na to na mangyayari, ganun. Pero masasabi kong, uy, gagi, makakasabay nga talaga kami dito. Kaya namin silang kausapin. Kaya namin maging logical dito, na maging prepared kami na magkaroon ng magandang conversation na makapag-provide ng value yun. Tsaka nga pre, kung bago nyo simulan to, natatawa pa nga rin ako sa kung paano nyo na-start tong Sabi na ba yun sa podcast? Ang daming dami rin nag-ano sa atin nun, parang di mag-aano yan. Hindi tsaka nakakatawa yung pinakasimula kung ba't na-build to. Di ba ang kwento mo sa akin yun kung sa inuman? Sa inuman pa. Sa inuman yung dalawa. Nakawenta nyo na ba yun sa podcast ko? Context. Ikaw na. Ay, yung context nun kasi, parang nagkaya si Tex ng inuman. Tapos summer sa amin, ganyan. Sabi ko, parang nag-work muna kami nun. Tapos parang mga 12 nun to 1, ganun. Tara, inom muna tayo saglit, pampainit ata. Inom kami. Alcoholics! Tapos inom kami saglit. Tapos doon niya in-open up, parang about nga doon sa podcast, parang in-open up niya na, parang pre, naisip ko kasi na may ganito ganyan. So, ako medyo nakailang bote na ata ako nun. Blurred ka na. Blurred na. Parang naisip ko nun, ang una ko sinabi sa kanya, di pre, natatakot kasi ako doon sa bash eh, kasi di ko pa naman masyadong... Cancel. Sabi niya, huwag ka matakot doon, ganyan, kasi kapag nagkamali ka naman, ano naman natin yun. Something like that, di ba? Sabi ko naman, sige, kung ano yung naisip mo, di lang ako. Tsaka di ba, naisip niya na, di ba dati parang dream pa lang natin si Bugoy dream. Naisip mo na ba yun? Before nun? Alam ko, weird. Isa din doon, shoutout si Joseph noon. Sabi ko, si Joseph, naririnig, bago pa yata siya mag-guest. So, panoorin nyo si episode ng Freelancer siya yun. Ganda Si Joseph, yung tropa namin noon.
Actually, bago namin mag-guest si Bugoy, nag-guest na ata namin si Chichester. So, tinanong niya, Tex, kumusta podcast? Ganyan. Oo, pre, napanood ko nga kay Chichester, blah, blah, blah. Usap-usap kami. Pero sabi niya sa akin bigla, pero sino talaga yung gusto mong maging dream guest? Ay, gusto ko talaga si Koy. Makausap ko si Koy. Sabi ko gano'n. Tapos di ko alam, gagi, hindi na bumaya. Nangyari kagad. Nag-ano talaga, breakthrough kagad talaga yung ano. And then, siguro masasabi ko din doon is yung fast action na kailangan mong gawin. So, I think, even kala Koy, magsasabi ako ng onting conversation namin on the back end. So, nagkaroon sila ng magandang feedback sa amin sa fast ng delivery namin dun sa podcast na shoot kami ngayon, I think 24-hour turnaround time lang yun. Editing, pang, Post then boom, post agad. Diba? So, alam mo yun, like parang, ay gago, kalibel natin itong mga to. Parang, iba din gumalaw to. So, Iba lumaro. kailangan nyo din mag-make ng kasi tandaan nyo, kaya din makakarating, kung nasa top ka na, expect mo na lahat yan, high caliber individual yan. Like magaling yan sa magaling kung nasang industriya man sila. Yun nyo, public speaking or mga speech, di ba? Chichester, ganyan. Branding ng clothing, ganyan. Si Frank. Diba? High level sila lahat eh. Like, kaya nga sila sumikat dahil isa silang example or role model dun sa industry na inaano nila. Yan, kaya kailangan nyo ding watch out yan. Yan. So, Isan? Sa akin, yun nga yung nawi-weird dun. I mean, kumbaga, kung iisipin mo, hindi naman natin alam na mapupunta tayo sa ganito eh. Oo. Nung una pa lang na binibuild nyo ako, pinapanood ko pa lang yung mga una-una nyo, tas tamang support lang ako, ganun. Tas may mga nagda-doubts pa na, hindi yan gagana. Tayo mo yung mga views dyan, 20 views. Parang ganun lang, yung mga comment. 20 views lang. Mga ibang, ganun talaga eh. Tas ngayon, ilang followers na tayo? 1,000 something na, ang dami na din. Tas may mga sumusubaybay ng ibang random people na... May mga nagka-follow sa IG, which is... Pre, nakakagulat niya. Tapos puro hustler din sila. Pinapalo nila sila Bugoy. Ay ko, galing tong podcast. Pinanood yung podcast namin ito. Tapos meron pa, ito kami. Share ko lang sa inyo yung encounter namin nung last time kasi gumimik kami. Yeah. Tapos may nakakilala sa aming ano doon, ano yung tawag doon? Waiter. Waiter. Parang sabi niyo, ito yung kasama ni Bugoy. Ganun yung mga ano. So, hindi namin na-expect na ganun. Ako nga, supporter lang ako nito dati. Tapos, biglang boom. Nagsama-sama kaming apat na gano'n kami, Saido. Parang ganun yung nangyari. Tapos wala. Kumbaga, in short, kami ni Cobb naniwala lang kami. Yun lang naman yung role namin talaga nung una. Naniwala lang kami. Hindi naman talaga kami kasama kasi silang dalawa talaga yung nag-build. Kasi nga, sila lang naman talaga yung founder, kumbaga ang tatawagin mo sa company. Ito yung founder, yung dalawa. Kami ni Cobb, kami lang yung parang naniwala, investors, ganun. Parang puro nag-comment lagi sa every video. Parang ganun lang kami dalawa ni Cobb. Tapos ngayon, ayun na. Di natin alam yung mangyayari talaga sa lahat ng ginagawa natin, pero at least, yun. Nung recently nga, share ko na din, na binisita ko si Chichester doon sinuportahan ko lang yung yung tinda niya doon. Tapos, nagkaroon kami ng conversation doon. Tapos may na-realize nga ako noon. Basta parang, ito yung gawin mo. Parang binigyan niya ako ng ganun tips. Pero ito yung na-realize ko. Tapos, kasi alam ko yung sarili ko, kung siya yung nagbigay nun, tapos talagang, sumapul sa akin, talagang gagawin ko kagad yan eh. Kasi nga, kailangan binigay ng kuya ko, kumbaga, gagawin ko yan. Susundin ko kagad yung advice. Ito yung na-realize ko. Parang, hindi ko lang fully ine-embrace pa or tinatanggap na magiging makikilala lang ako sa content creation. Parang podcaster yan, ganun. Tapos parang sabi ko, kasi alam ko kung nagbigay ito ng business advice sinunod ko kaagad eh. Yung first podcast namin, nagkaroon kami ng behind the scenes nun. Sobrang mind-blowing nung mga conversations namin nun. Sinunod ko yung mga advice niya nun. Okay? So parang ngayon, nagbigay siya ng advice sa content creation. Hindi ko nga masyadong na-embrace or nasunod kasi
parang hindi ko pa talaga fully ina-accept na makikilala ako sa content creation. Parang, ayoko nun eh. Parang gusto ko makilala ko. Na-envision ko kasi sarili ko as someone na nasa business world eh. Ganon. Parang gusto ko makilala doon. Or di naman makilala even, mag-succeed doon. Kahit na hindi makilala eh. Kung mayaman ako tapos di ako kilala, sure, why not, di ba? Makapag-provide na ako sa family ko noon and hindi na kami gutom. Alam mo yun? So, yun lang din isa sa na-realize ko. So parang, at some baga point, nagkakaroon ka ng setbacks nung nakaraan. di namang setbacks, pero at some point, ngayong nasa arena na ako, meron na din akong moves na kailangan gawin. Parang, okay, hindi papatok sa akin yung mga content na I spent 500 days in yung gano'n. Hindi tatalab sa akin yung gano'n. Parang, hindi ko siya na-fit sa sarili ko. And I guess maganda siya kasi mas magandang mag-decide nung nasimulan mo na kesa puro ka plano, wala ka pa rin nasimulan, di ba? So, ngayon, masasabi ko na magiging transparent ako dito sa diary natin na yun, doon ko nakikita, doon ko na-envision sa sarili ko. Kayo ba? Sa akin, ano lang din. Hindi naman, wala naman sa ano ko sa vision ko to yung magkaroon ng podcast na ganito. Kasi, wala, hindi naman din ako dati, ngayon nga, napasok na sa akin yung mga ganong, hindi ko matatawag kung skills yun o hobby lang siguro yun. Parang, kakakinig ko ng podcast, na hobby na ako, gusto ko na magbasa ng libro. Dati tamad ako magbasa ng libro. Tapos ngayon parang naghahanap na ako ng librong, alam mo yun, yung connected sa kung ano yung makakapag-enhance ng skills mo or paano ma-understand yung isang ugali nitong tao na to. Parang ganun yung mga gusto kong binabasang libro. Tapos ngayon, yun yung parang 2024 ko, nagkaroon ako ng mga ganong hobby na makinig sa podcast tuwing umaga, parang slow mornings, parang ganun yung masarap na gawin eh. Parang habang nag-workout ka, podcast ka lang, kinig ka sa ganito, kinig ka sa ganyan. Ngayon, dati, wala sa akin yun. Kaya sinasabi ko na successful din tong 2024 ko kasi may napasok sa akin mga good thing na pwede ko nang i-execute ng 2025. Kasi ngayon, parang ito pa lang, ganito pala dapat, di pala ganito. Kasi dati, parang kung iisipin ko, tsaka kung iisipin nyo, sa mga naaalala sa akin, parang ako happy-go-lucky, parang ito gusto ko gawin to eh. Ito gusto ko to. Basta ito gusto ko to, gusto ko maging masaya. Oo, ganyan yung siya Ganun lang, parang alam mo yung hindi ko iniisip yung mundo na sobrang hirap. Parang, hindi, madali lang naman lahat ng bagay. Basta maging masaya ka lang. Parang ganun yung mindset ko nun na Tapos, wala, gala dito, gala doon. Oo, nag-aaral pa kami. Pero hindi naman excuse yun para hindi ka gumawa ng isang bagay na sa iba. Kumbaga, ito yung sinasabi, Progress. Progress. Tsaka ito yung sinasabi lagi sa amin ni Tex na napasok sa akin din. Hindi ka kasi gigil. Parang ganun, hindi ka kasi gigil eh. Kasi kung gigil ka sa isang bagay, ma-achieve mo yun kahit anong mangyari, kahit bariling ka na o kahit mabanggaan na dyan. Basta gigil ka. Meron nung one time natawa ako. Kasi si Ishi, nung napag-usapan natin, shoutout sa Ishi, di ba nabangga siya nabangga siya ng yung SUV ata o UV na van, ganyan. Motor? Oo, nakamotor siya ngayon. Nung nabangga siya, imbis na pumunta siya sa ospital, kasi nga, nabanggaan na pa rin. Tsaka parang na-trauma talaga siya. Alam mo ba't paano nasabi na trauma siya? Nagsisimba siya. Sabi niya, kagi pre, second life ko na to. Binigyan mo ng Lord ng second life. Gago, amen yun. Amen. Tapos yun, parang yun nga, sinasabi niya second life na. Anong nangyari nun? Nung na-realize ko, sabi ko, grabe din talaga si Ishi, no? Kasi, imbis na pumunta siya ng hospital, ginawa niya, pumunta siya ng work. Diretso siya work, kahit nabangga na siya, tapos parang wala lang nangyari. Ikaw, pupunta bang work na hospital? Siyempre, as a normal person, pupunta akong hospital eh. Work talaga, pupunta ako work. Pumunta ng work. Parang siguro, sa normal kailangan mo ng Pero sabi ko, kung tatawanan kita kung nag-hospital ka, parang gano'n. Parang dito sa atin. Pero kasi kung sa normal talaga, pupunta talaga ako ng hospital eh. Kung normal ka pero hindi siya normal eh. Kumbaga gigil siya eh. Hindi, gila ako mag-work kahit nabangga na ako.
Doon ko na-realize na ganun tema yung na-achieve niya kasi gigil siya. Parang nagkaroon na siya ng, alam mo yun, naabot niya na yung dream car niya, ganyan. Tapos parang sinasabi niya, nung nasa kotse kami nung pauwi, niya, kagi pre, dati naka-tricycle lang tayo, you know? Tapos ngayon, ganyan. Ganyan. Sabi ko, oo nga pre, parang dati napag-uusapan lang natin or nagiging cool lang sa atin pag may dumadaang kotse na, uy, angas ito, Mazda 3, angas ito, may ganito, BRZ. Tapos ngayon, alam mo yun, nasasakyan na namin ng madali, sinusundo pa kami ng BRZ. Yung ano nyo naman, parang yung since December 29, kakatas lang ng Pasko. So, kamusta naman yung holiday season nyo, boys? Yan. I-share natin ang mga testosterone nyo na holidays. Naghaya-haya ko eh. Parang, di ba, from this year, parang gigil Zensyo. At that moment, parang hinayaan ko muna maging masaya. Parang kain dito, kain dyan. Nagpahinga ka? Nagpahinga ako, pre, parang this year kasi, parang may mga times na ako talagang wala ng tulog. Talagang gigil talaga sa buhay. Alam mo yun. Parang that moment, pagka-Christmas na, sabi ni Luis, sabi niya, uy, wala tayong work by 1 week. Nag-shutdown ako, pati yung laptop ko, sinutdown ko. Kinuha ko lahat ng gamit Oo, tas brain rot ako dyan TikTok. Inasar ko nga siya, pre. Kada gising ko nakaganon sa camera Brain rot TikTok, sabi ko, gago pre, brain rot ka. Sabi ko din, Tapos hanggang gabi, ganun lang yung tas peso natulog ulit niya. ako. Pag gabi, pag akyat ko na, nakaganon lang siya dun sa Tapos kama. aalis na ako ng bahay pag mag-gym na. Ayan, Oo, for yun na. lang. Alis na ako. Yun lang yung mga pagpatayo sa kanya, gym. Tapos pag uwi, ganun ulit, brain rot ulit. Hanggang makatulog siya, TikTok lang. Sabi ko, gago, pre, brain rot ka na. Ayun. So yun, ngayon, ang natatawang naman ako sa kanya kasi hindi ka makagalaw. Kumbaga, pag walang work, ano na si Zen? Ganun yung nangyayari sa kanya, pre. Ganun wala, nag-review lang ako nun. Hindi niya na alam yung parang own personality Wala siyang niya. Parang robot na lang siya. Hindi ko rin alam eh. Parang hindi ko na alam kung sino ako. Tapos wala pang iluman. Oo, wala pa. Hindi pa luminom si Tex. Kasi kung nakaraan, nung mga in 2023, ngayon, pag wala silang work dalawa, Oh, grabe yun. ngayon, anong Hayaan mangyayari? na yan. Hayaan na to. Eto pre, dito na, tapos wala na. Wala na. Hanggang ano na yun, weekend din, tulog ka kasi sobrang lasing mo. Parang ganun yung nangyayari. So basically, tuloy-tuloy lang yung andar, kumbaga, ito, Monday to Friday, ulit, tapos Friday to Sunday, lasing, ulit, work ulit. Parang ganun yung nangyayari. Ngayon, si Zen, Hindi niya alam kung sino sino. wala yung routine naming gumimik ng Saturday to Sunday, wala na. Hindi niya alam kung sino siya. Wala nang galaw. Ngayon, kulit ng kulit siya sa kwarto pa. Dadaan siya sa kwarto ng ganyan. Susuntok Titignan na lang kayo. ako. Susuntok-suntok. Kung ginagawa mo ba? Ako busy mo maglaro. Ngayon, wala siyang natatawa rin, no? Pero okay nga din mapasok sa system mo yung ganun eh. Kasi siguro, i-take mo yun, what if yung system na yun, i-take mo ng 10 years, 5 years, grabe yung effect nun. Hindi, yung best explanation lang doon sa mga pinagagawa niya. Tingnan mo, kapag ang isang lalaki walang motion, kaya tingnan mo kung ano-anong paggagawin niya mga yan. Guess mo? Oo nga, no? Pero, even ako, pag mag-i-stuck ako na ako lumabas eh, ganun, parang, labas ako, parang yung nature ko ganun eh, na parang, kailangan ko gumalaw, bawal ako ma-stuck dito, kailangan ko lumabas, gumawa dyan, pumunta dito, pumunta doon. Basta mapagod ako at the end of the day, sabay tulog. Yun ang masarap na day. Yung nakagalaw ka talaga ng todo. Lumabas ka pa kagabi, no? Oo. Doon kagabi, lumabas ka pa. Gusto ba kami? Gym mo na. Lumabas na kagabi. Parang, oo nga, nag-guess ko din. Parang Yung motion, ganun. pag nawalang motion yung isang lalaki, parang baliw lang. Parang, oo. Ganun na feel ko ngayon. Parang wala lang. Kaya tinatry ko mag-review lang ng mag-review, ganun. Pinafocus ko lang. Kasi wala naman eh. So, kailangan ko pa rin mag-level up at some point. Siyempre, kailangan ko pa rin dumayo ng gym. Ganun. So, yung Kalman Christmas... San. Ay, si Sansan. Christmas Yung niya. Christmas ko pa. Hindi ko pa yung Christmas ko. Yun nga, yahay. Tapos, parang... May naalala akong bigla. Parang, okay yung Christmas natin, di ba? As family, ganito, ganyan. Parang... There's this friend na parang inisip ko bigla na ayaw naman bigyan na ng meaning, ayaw na rin mag-take move or anything, you know. Uy. Pero bigla ko lang siyang naalala na
parang hindi ko na siya iniisip na, di galawan ko pa, ganito pa. Parang, Sino ba yan? Babae ba yan? Babae yun. Yay! babae siya. Tapos, parang, alam niya namang, ano ko siya, gusto ko siya, di ba? Pwede ba yung name drop yan? Bawal. Alam niya naman na yun. Tapos, Nasa episode ba natin yan? ha? Nasa episode ba natin? Wala. Wala. Uy, Wala. Parang ano pre, parang at that time, ayoko nang gumalaw kasi parang too much na siguro, ganun, ewan ko. Ganun lang na feel ko. So, parang at that moment, parang naisip ko lang siya na, parang okay yung Christmas namin, masaya kami, tawa na kami sa bahay. Tapos iniisip ko, bigla ko siyang, may gumana sa utak ko na parang, everyone deserves a great Christmas. Yun yung ginawa ko. Tapos parang naisip ko, sige, dalan ko siya ng food or anything, or iyain ko man lang siya. Ay, di ba nga sinabi ko sa iyo, nung parang naalala ko sila Beloy, kasi pare yung mga tropa namin dun sa Nova, Mga walang mga iglesia, pre. So basically, wala silang Christmas ngayon. Yung Ano iba tulog. nangyayari? Parang ikaw, dati kasi di ba parang dating version namin ni Zen, parang people pleaser. Tapos ngayon parang nafe-feel namin na, paano yung ano nila? Kami masaya, tapos sila hindi. Oo. Parang ngayon, nafe-feel namin na parang lungkot-lungkot nung vibe nung ano nila. Kasi Inaya walang namin sila handaan, walang ano ba? Oo, Walang inaya namin celebrate, ganun. Ngayon, sabi ko kay Zen, tara, yahan natin sila ganito, dito tayo, chillings lang. Patulog na yung iba. Ayun. Tapos yun siya, parang after nun, parang pagkalabas niya, parang there's this something in me na parang, what if ako yun? What if ako yung Ayun nga. mag-isa? What if walang nakakaalala sa akin tuwing Christmas, you know? The White Knight. Yeah! Di naman, I'm not trying to be a white knight, pero yun lang yung naisip ko na what if ako yun. Tapos ganyan. oo nga, yun nga. Kaya parang, yun naisip ko, parang everyone deserves a great Christmas. So, anong ginawa mo solusyon? Doon? Binigyan ko siya ng pagkain. Binigyan ko Yes. siya ng food. Okay. Grahams, nagawa ni Sansa na nalunod sa gatas. Ayusin mo naman. First time ko gumawa ng Grahams, pre, alam mo yung Grahams? Tapos yung gatas na ganyan. First time ko gumawa ng Graham, tapos ngayon, kala ko, every layer, kailangan aabot yung gatas doon, pre. Kasi pag hindi umabot yung gatas doon, parang kadiri na yung ano, parang crackers lang. Sabi Bakit ko, kasi hindi pala ginawa ganun. nila yan? Nasaan ba sila yan? Nasa ano din siya eh, family din niya eh. Ngayon, doon siya sa amin mag-New Year. Yun yung bawi niya. Pero ngayon, ang bono ako, hindi ako marunong. Pero ngayon, at least na-realize ko na ano, okay lang palang kahit hindi malunod yung Graham. Sa dulo mo na ibubuhos lahat. Kumbaga. Okay lang siya din malunod. Ayun. Ayun, yun lang sa akin. Okay sa'yo, Christmas mo san? Wait lang, ano naman yung balik niya sa'yo nun? Like, uy, binigyan mo ng food. Ano nangyari after nun? Thank you. Yun na yun, saan? Ano ba hinihingi Yun mo? yung kwento doon. Okay. Ito naman, oh. Parang may ine-expect kaya atang sagot na ending Happy ending. Plot twist. Genuine lang yun. Wala akong... Gawin lang yun. Oh, Ikaw kasi, may return ka palagi. Businessman ka talaga. Siyempre, business tayo dito eh. Oh. Pero sa akin, yung Christmas ko, na-realize ko na ano, dati, nung bata kami, parang sobrang grabe yung preparation ko nung Christmas nung 23 pa nga lang, parang papasko no. Paano na kami mamamasko, ano na yung susuotin ko. Oo. Alam mo yun, ang dami mo ng preparation as bata na kailangan mong gawin pag darating na yung Pasko. Tapos sobrang excited mo to the point na nandito na talaga. Kasi hindi ka na mapakali, hindi ka na makatulog, basta magpasko, ganun. Ngayon, ginawa namin ni Zen, after namin mag-family picture, ganyan, tapos hindi na nga kami nakapagsimba nun kasi umuulan eh. Nangyari nun, after namin kumain lang kami. Tapos, sabi ko, ito na yun, Pasko na yun. Masaya kasi na-celebrate naman namin ng tama, tsaka in grande pa nga yun kasi yung iba nga, walang ano, di ba? Parang kung iisipin mo, yung iba walang ganyan, tapos kami, basically lang namin nakukuha. Tapos ngayon, na-realize ko yun lahat, sabi ko, sa'yo naman ang Pasko, pero ba't parang ang weird kasi ngayon parang around 1 a.m. tutulugan na namin. Tulog na namin ni Zen. Ngayon sabi ko kay Zen, kaya pala yung mga matatanda umiinom sa mga gantong holiday. Kasi, alam mo yun, sinelebrate nila pero gusto lang din nila lumipas ng mabilis. Parang ganun yung nare-realize ko. Kasi, kung hindi mo gagawin yun or parang marirealize or madedepress ka lang na parang anong kot naman. Parang hindi na dati. Dito Hindi na talaga dati. Pero kung ininom mo yun, hindi mo naman maano yun eh. Parang ganun yung na-realize ko. So, ngayon, masaya naman. Lungkot naman ang realidad na yun.
No, parang ganun yung nare-realize ko ng Pasko ko. So, Sa akin naman, sa akin tumataas na lalo yung masasabi ko, nakocross ko na din kung yung may linya ulit, magre-reference ulit ako sa linya. Kung as namamas ko versus nagpapamas ko. Yeah. Nakocross ko na yung pre, tumataas na yung responsibilidad ko every Wala year. nang pamasko. Sabi ko, may natatanggap pa rin ako regalo bilang mga dalawa, gano'n. Pero hindi ko na in-expect. Ayun na eh. Yung regalo mo lang natanggap namin eh. Gulat din kami dun eh. Oo, sabi ko, tangin na, first time na, isa na nga lang to eh. Tapos sobrang ganda pa, yung coffee maker. Yun. Binigyan ko sila ng coffee maker. Sabi ko, wala pa tong mga kape pag nagpupunta ako doon ha. Sabi ko, bigyan ko nga to. Sabi ko pa noon, kasama ko kasi girlfriend ko noon, namimili ako noon. Sabi niya, sabi niya, ikaw ang pangit-pangit, sira na nga yung coffee maker mo doon. Maliit lang na kasi pang-isahan lang naman, gumagana pa eh. Sabi ko, ako hindi ko papalitan yan hanggat hindi sira. Siguro mga tigwa 1,000 lang yun. Lit lang yun, par. Ang ganda nung kanila. Talaga mas premium pa kayo yung kanila ngayon. Kasi sa akin, pag nakita niyo sa akin, mas premium yung kanila. Pero sabi ko sa ko nun, kasi hindi pa ako magpapalit sa malaki to eh. Ilan sila doon? Sa pamilya kung gagamit sila tita, syempre Automatic gusto naman. ng Gagamitan na Tapos etong dalawa. Di kailangan yung timplahan mo doon pang 10 cups. Sa akin, 5 cups lang. Sapat na yun. Lagi mo lang ng yellow bang. Tapos parang, I guess, once na mapunta ka doon, lalo na kung lalaki ka, hindi ko, coming from a lalaki na perspective ko, kaya talaga normal sa mga lalaki or sa mga tatay makatanggap ng sack saka brief as regalo. Kasi wala naman siyang mindset namin yung mga receive. Like, makita lang namin yung family namin masaya, which happened this year. Sobrang laki ng plot twist kasi namatayan kami early December 9. So, RIP to my grandmother. Yep, alright. Pero, masasabi kong nagawa ko na yung role ko. Parang nag-develop na ako. Big boy third na talaga ako. Na parang, nakita ko na yung resulta ng pinaggagawa namin dito sa B2G noon. Mga small lessons noon. Doon sa mga hard moments na yun. Yung sinasabi ni Andrew na quote na, ba't ka ba nagiging malungkot ngayon? There will be a time na mamamatayan ka at magkakaroon ka talaga ng malungkot na araw. Bakit mo pinipili ngayon? Parang gano'n. Makes sense. Ano ko na yung, gago, ito pala talaga yung moment na yun, gago. Na-receive ko yun, nagkaroon ako ng ganong week eh. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi eh. Like, okay, kung nagkaroon kasi kami ng parang moment doon na huwag na natin ituloy, namatayan tayo yung mga party daw this Christmas para magiging malungkot na year lang daw. Kasi sabi ko, wait, ibig sabihin yan, yung mga lolo natin, mawawalan tayo ng isang Christmas with them this year. Sabi ko, and kung itong namatay kong lola, nandito pa siya, ang gugustuhin din naman niya na mag-continue tayo mag-celebrate eh. Huwag tayong maging malungkot para sa kanya na ganito, ganyan eh. Mamimiss natin siya, sure. Pero, alam mo yun, so pinush ko talaga, sabi ko, tuloy natin yan. Gather tayo. So, nangyari nun, 24, nag-gathering kami, din masayang party, yan, may mga premyo, ganyan. Tapos, parang buo yung pamilya, talaga masaya, tawa na kami, gano'n. Hey! Tapos ako, nag-host lang ako doon. Talagang hindi na ako sumasali sa games, pre. Ano lang ako doon. Salita lang ako doon. Buti hindi kayo na uminom pre ng mga, mga higher beings ng Wala. As someone na, given nga sa inyo, hindi niya ako mapilit, di ba? Imagine nila, may ganung look din sila sa akin. Hindi ako yung... ayaw mo yan. Hindi ako, pag sinabi ko to, sasabihin, at kilala nila ako as ganun. So, nirespeto naman nila. And alam nilang pagpatak ng 12 o'clock sa December, January 1, carry yan. Ano yun, nagsayahan kami, then another gathering nangyari recently lang, I think nung isang araw, 26. Yun. Yung band. Sa lolo ko naman, sa Luis senior ko, birthday ng daddy lo ko. So nakita niya, natutuwa ako kasi sinatot niya ako, sabi ko, Apo, salamat sa apo ko, gano'n, tinuloy niya to, kahit alam mo hindi natutuloy. So, maraming salamat. Tuwa siya kasi every time nabibigyan ko yun ng gift, talagang susuotin niya agad. Kanina, may binili kasi akong gift ngayon sa kanya na binigyan ko siya cash pati ng sandals. Yung sandals na yun, pre, ang ganda. Even ikaw, susuotin mo yun. Ganun yung tipong gift na binibili ko na parang pati ako maiinggit. Ganon. Okay. Kasi parang imbes na bilhin ko yun sa sarili ko, alam ko matutuwa siya dyan. Ganon. Ganon yung tipong gift na binigay ko na sandals na aesthetic. Sabi ko, uy, yan, bili ka yan. Bang. Pagka bigay ko, mamaya nag-swimming siya,
puta, suot-suot na lang agad. Alam mo yun, useful yung mga gift na binibigay ko. Sabi ko gano'n. So, tuwa ako. And then, nag-games uli. Eh, yung family ko naman yun, hindi masyadong nag-games talaga na buo na masigasig. Tapos yung laki nung narentahan namin, share ko na din, kasi yung laki nung narentahan namin Airbnb ngayon, mas malaki. Para talaga siyang mansion. So, Santorini. oo, yung gano'n. Isa din siyang test sa'yo para ma-widen yung horizons mo na, shit, yung moment na to, ang saya-saya. Paano kung makabili ako neto para sa sarili ko na? Araw-araw nung... Ako na mag-host every year sa mga tropa. Alam mo yun? So ako ngayon, as someone na, damn, ito pala yung kailangan ko para madami kami host dyan. Sige, gawan ko lang sila ng guest bedroom. Nagkakaroon ako ng imagination ko doon So, Parang malaki-lalo yung, malaki-lalo yung vision ko. Papasaya ko sila. Then, di ba, parang sa point of view nun, ako nga nun, wala masyado natanggap eh. Pero ang saya-saya ko nun. Kasi yun yung role ko. Hindi ko role yung makatanggap. Hindi ko na kailangan yan. Kasi, kaya nga ako nagbibigay kasi ako yung bless ni G. Di ba? Kaya, yun, parang, na-understand, siguro yung lesson ko lang din dito na pina-intindi sa akin lalo na ito yung role mo. Mag-stick ka dyan. Tama yung ginagawa mo. Ngayon, nag-show yung, hindi man, yung mga ginagawa mo man ngayon doesn't make sense, pero one day it will. And then, ito yung day na yun. Bang! Nag-make sense yung lahat. Continue, nasa right path ka na. Yun. Then, eto na, paparating na kami. Meron lang ilang days. Ito yung gusto mo patunayan ngayon sa 2025. Dahil, hindi ako nag-inom ngayong year, pero laging may kulang eh. Laging may kulang. Di ko masasabing, masasabi kong nag-progress talaga kami. And naging closer ako lalo kay G. And then, madami nangyaring bagay na nagpa-level up sa amin lahat. Pero gusto ko din patunayan na hindi naman porket nagiinom ka, kasi natatandaan ko talaga noon, nung 2023. Alam ko hindi, ang sipag-sipag ko nun eh. Parang everyday kami nung nag-workout, tas nagiinom pa rin kami. So sabi ko, how in the world namin napapagsabay yung lahat na yun? Kasi parang sabi ko, hindi namin tinuturn yung pagka-alak-alak namin nun. Hindi naman kami yung araw-araw pero every week, ganyan, Friday, ganyan. Friday night. Pero, lagi namin siyang binaback with action noon na parang, okay, Monday, para Friday, masaya tayo, ganyan. Saturday, masaya tayo. Alam natin yan, ganyan. Lagi namin siyang binaback ng gano'n. So, sabi ko ngayong 2025, gusto kong matriple yung resultang ginawa ko ngayong 2024, pero while nagiinom. Yes, so, kung ano mang ginawa ko ngayong 2024, titriplehin ko yun. Progress sa business, maybe sa podcast, ganyan. Makikita natin yung tripling progress. Wait, na-realize ko lang ngayon na, di ba dati noong 2023, kayong dalawa lang ni Zen yung podcast, tapos parang hindi siya masyadong, alam mo yun, yung every 2 weeks ng month na to, mag-podcast tayo kasi may guest tayo. Kaming ngayon 2024, naging productive yung podcast namin kasi dahil doon, yung 2023 namin, podcast din namin yun, pero with inom. Parang ganun yung nangyayari nun, nag-iinom kami, pero kwentuhan pa rin about sa ganito, kung paano mag-level up, share kami ng knowledge kung paano gantong gawin, pero umiinom. Ngayon, parang nawala lang yun kasi nga hindi umiinom si Tex, pero parang yun yung, kumbaga, kung i-compare mo, parang ganun yung naging nangyari. Siguro yung mga, ano ba matatawag natin doon? Behind the scenes na mga hindi unrecorded podcast versions na mga tropa lang nakakaalam. Parang gano'n. Ikaw, Zen, anong masasabi mo doon sa 2025? Mukhang malalasing ka na uli. Parang ko, mag-ready ka na. Kasi nung, di ba nga nag-turn into healthy living na ako, di ba? Parang more on go like, less carbs. Ganun na yung ano ko ngayon. Less rice. So basic, More booze. yeah. So basically, nung uminom ako nung alak ng birthday ko, talo na ako ng mga little ones, ano mo yun? Nagkakwentuhan kami nung kabataan ko, kaya ko yun eh. Lasing-lasing ka na. Lasing-lasing na ako, pero yung mga little ones, kaya pa mag 18 seconds, Sabi ko, grabe. May argument nga ako doon kay Zen eh. Wala ka lang, kulang lang talaga yung puwersa mo. Kulang lang push. Kung nandun yung push ko, pusa na lasing na, push mo yan. Kahit lunod ka na, tutulak mo yun.
So, ang argument ko doon, Zed, kulang ka lang sa puwersa. Ayun. Wala, hindi ka gigil malasing. Di ka Gigil malasing. Yun. Ayun. So basically sa 2025, kung warsak sila or nagiinom-inom, may ano pa rin ako may goal pa din ako na na mas magbabalk kasi ako by next year. Tapos magbabalk ako. So kailangan mas maging healthy pa ako ng lalo. Hindi pwede yung dirty bulking. Hindi ako pwede mag-dirty bulk, magkakaroon ako ng ng stretch mark. Stretch marks. So bala ko mag-lean bulking, so mas pricey. Kaya ko gusto gawin yun kasi yung lahi ng gi, hindi ganun kalaki yan. So, iniisip ko, gusto kong mataasan yung level. Ganun yung sa akin. Ay, parang yun yung naging goal mo. Kasi yung airpods namin, parang, pre. ano talaga Slim, siya. lahat ng lahi namin. Oo, ganun. Kasi nagtataka ako, parang Ewan ko lang Chinese. sa akin. mga Chinese. Ba't ikaw par? Parang accepted ako. Parang ako yung Sabi ka ni Reggie sa'yo, si ano ka sa Si Muscleman daw. Shout out sa Renzi. Ay, ba't hindi nga pala sama si Renzi? Ibang side yun si Renzi. Nandun siya. Anong yung nag-iihawa? Nandun siya lang, nasa taas lang, hindi ko lang pinakita sa video. Pwede yun, sabi ko, nung nag-story ni Tex, Oy, Renzi, tulungan mo mag-ihaw na si Tex. Di ba kasi ganun talaga sa di ba? Yung role ng ihaw. mga lalaki talaga, nag-iihaw. Sa barbecue grill sila yung mga lalaki. Oo, ihaw mo dyan. Magbabalik. Ayun, yun sa akin. 2025. By 2025, may goal ako mas gumanda yung katawan ko. And pag-graduate na rin kasi ako noon So, basically, parang after nun, parang nung last 2024, tinry kong i-push pa yung yung kaya ko pa gawin into business side Parang tinry ko pa siyang planuhin Pero sabi ko parang, inisip ko rin baka by season. Kasi tinry ko, sinimulan ko, hinanap ko. So meron na akong backup plan for that So sabi ko, biglang dumating yung yung hirap nung 4th year talaga. Sabi ko, hirap niya talaga. Sabi ko, tapos hindi ko na masubaybayan. Tapos tinatry ko ulit ipasok. Tapos Sinabol-habol na yung mga prop. Tapos syempre hindi ko na into workouts kasi hindi nyo pwedeng parang napansin ko lang, parang may may nagsumbong kasi sa akin sa prof, parang prof, hindi siya so something like that. Hindi siya tumutulong, sinuunan niya pa mag-gym. Basically, ang pag-gym, siya para sa akin, parang undebated na siya, hindi na siya kailangan tanggalin sa life niyo kasi basically yun yung tumutulong sa inyo para magawa niyo yung araw na yun Sa akin yun, kasi bawal mahina yung katawan niya. Tapos ayun, parang sa akin, siguro by season, ganun. Anong sa tingin mo? Anong by season? By season, kasi kunyari, by season, hindi mo talaga pwede masingit yung isang bagay kung hindi niya pa-turn. Parang ganun. Into Japanese quote ko naman siya na rin. Parang timeline niya. Oo. Well, paano kung wala talaga sa timeline niya yung ganyan? Wala talaga. Sa buong life. Walang season, ganun. Oo. Ayan. Ikaw, San? Ano lang pupursue mo? Ikaw, eto, i-share ko lang to. Hindi to palagi sumasama kapag nagtutungga kami nila, Sen So ngayong 2025, kailangan mong sumabay. Ito nga, pre. Yung ko dyan, sabi ko, ano may inom si Tex? Hindi nga ako marunong nung yung dire-diretso yung inom dito. Sabi ko, aaralin ko na yun. Yung ginaganon-ganon dito, yung iniinom ng... Kasi yung ginagawa sa akin... Nalulunod si San. Walang iniipon ko lang sa bibig hanggang sa matapos yung second. Minsan, sobrang tagal na kaya nabupuno na. Hindi nga ako marunong nun dito. Sabi ko, aaralin ko na nga yung ganun para pag umabot sa ganun na, marunong na ako. Kaya mo yun, pre. Hindi. Wala ka lang. Ako ang magtutungga, ha? Gaya ko sa 2025, pusi ako. Nagbabackout na yung mga alam mo. Yun, nararamdaman nila yung presensya ko. Nararamdaman nyo na yung energy ko. May 2025, pusi ako. Paparating na yung demonyo. Parating na yung demon. Ay, inaalyo mo. Nararamdaman nyo yung energy ko. Nung wala ako, kalmado pa yung Naririnig mo Ay, na. nagkakashake. Naririnig ko na yung shake ng baro. Naririnig ko na yung pusi ka ba kaya by 2025, pusi ako. Parating na. Ngayon, nung nilaban ko yung ganong-ganong baso, alam mo yung nangyari? Nagsuka-suka kami sa bahay. Oo, sumabay ka yata nun sa akin. Oo, sabi ko, hindi ako pusi. Tanga na. Kaya ko to, tumoy na, patay. Tapos may sugat pa ako. May na malupit na kwento. Bumaba si mama. Muntik pa sila magsuntok. Nanonood ng nanay ko.
Kami nagaganon ako ng text. Oh. Sige, kumasa ka. Si Peter. Si Peter, Hey, wag ganyan, wag pre. ganyan. Naman ganyan. Isipin mo, si Peter lasing na rin, tapos nagawa niya pang umawat din. Si Peter, sa ibang bahay na nakatulog. Oo nga pala. Ngayon, yung tropa namin nung sinobra namin yung lasing, may compound kasi yung bahay nila. Ngayon, nakatulog siya dun sa ibang bahay. May nakadulo. Oo, dun siya nakauwi. Tapos dun na siya tulog, humiga. Sa sala, pwede lalabas ka mo ibang tao. Uy, ito yung magkano dito. Zen, ano yung masasabi mo? Ano yung bagay ba na nagkakaroon sa atin? Ano yung paano natin ginagawa yung harmony noong 2023? 2023? Paano Yung parang harmony ng lahat, na parang nagagawa mo mag-workout, magtrabaho, uminom. Ang galing Alam mo nun. yun? Yung ganung harmony na... Kasi ang Ang galing ganda ng nun. timpla namin nun eh. Ganda nun. Ang ganda talaga ng ano. Nangyayari kasi noon, 'di ba? Parang Monday, kailangan mo maghirap para ma-deserve mo yung Saturday Yun yung deserve yung- namin eh. deserve. Kailangan Wednesday na hirapan mo pa para ma-deserve mo 'to. By Thursday, mas mahirap paghirapan mo, parang grabe yung work. So pagka Friday na, ready na by Yeah. Saturday. Yan siya. Tapos by Saturday na yun, may workout yun yung Monday to Friday. May workout yun kasama yun. Tapos yung Saturday na yun, grabe yun kasi mag-ano na yun. Zen, papunta na ako, rekta na yun, inom na yun. Tapos from morning, yun na yung hindi kasi 'di ba mostly ginagawa ng may kanyan may hangover. Kami wala, kailangan mo uminom ng black coffee. Sen, gising na ako. Pag gising niyan si Tex, kailangan ko na rin magumising. Kasi basically, pussy ako noon hindi ko kinakaya eh. So gagawin ko noon, inom black coffee, tapos workout na, tuloy-tuloy na ulit 'yun. Ganon. Motion na ulit, no? Oo, motion na ulit. Tapos Monday ulit, ganun ulit. Maganda nga yung timpla nun eh. Hindi ko nga rin alam paano namin ginagawa. Yun yung masasabing robot ka. So parang iniinda namin yun yung hangover, wala eh. Nawala yun bigla eh. Pero kung ang theory ko doon, kung na-sustain nyo yun ng ganung 1 year. tuloy-tuloy, ibig may something doon na nag-ano sa inyo. Kasi sabi ko noon, hindi naman about sa walang kwentang bagay yung mga nagiging inuman namin noon. Lagi pa din kaming, Magkakaroon kunyari, ng value. random lang to kunyari magpupunta kami ng bar tapos nandun lang kami sa table. Gusto ko yung mga inuman natin na lagi na lang naka-couch May ganun. Ganun ako sinasabi. Palagi na So parang kahit na nag-enjoy kami dito, may fire pa din dyan na, nga pre, kasi pumawa tayong mga dito. Oo, Yung for context nun, Takatay unang kami. adrenaline namin. Tapos, parang nasa table kami. Table kami. Ngayon, si Tex, parang sobrang siksikan, sobrang daming tao kasi Friday night. So basically, parang yung tao, sobrang jam-pack yung bar. Tapos ngayon, nasa gitna kami ng table, tapos dalawa ng table yun yung ginet namin. Ngayon, ang sikip pa rin kasi wala Tabi-tabi. sinusulit nung club yung yung kumbaga yung tao Ngayon, sabi ni Tex, tana pre, para tayong mga peasant dito. Tapos alam mo yun, nakikita namin yung mga boss na ganun lang sa couch. Yeah! Tapos pinapanood lang kami, sasayaw-sayaw kami. Mga pesa. Mga pes, parang ganun yung tingin sa amin ng mga nasa couch ngayon. Sabi ni Tex, tangay na pre. Kailangan natin Next balik natin dito, couch na tayo. Tapos pagbalik namin, dalawang couch yung kinuha namin. So yun, enjoy kami. Ganito pala pag naka-couch, parang mas comfy, ramdam mo yung club talaga. Tapos, ang gusto ko nun, yung may babaeng umakyat ng gay, pesa at akyat ka lang. Yeah, come on now. Ganun nangyayari. Ang gusto ko lang nangyari ng time na yon yung tayo table. Kasi yun na yung last table ko sa buong buhay ko. Yun na yung last table namin. Puro couch na eh. Yung pinalibutan kami ng babae ni Tex, may time na gano'n. Tapos pinagkukuha namin yung Hey! Yo! Hey! Si Zen lang yun. Ayun. Pinalibutan kami. Siguro yun yung pinaka-last memory ko nung table na yun. Kasi that moment, parang umiinom lang kami, biglang nadagsaan yung mga Yung mga kings nandito sa pesal level. mga EAW. Naramdaman nila yung yung presence nyo. Uy, tanga na mga kings to Mga aura kami doon. Kahit Tapos ako. Yeah. Pero yung pinupulot kong lesson doon, siguro hindi ko alam kung wala talaga akong perspective sa nangyayari sa inuman ng iba. Pero ang make sure ko lang kapag ako naka-sit down yun na parang nasa inuman lagi ako nakakakaroon ng usapan either
progress na lang. Yun lang yung magandang word. Like, paano ka mapupunta dyan, kakamustahin ka namin. Ganun. Yun nga eh. Yung mga- Plano mo. So parang may laging ginagawa namin siyang vehicle. Think of it this way. Kung yung mga business man meeting sila sa coffee shop, ang meeting grounds namin yung inuman. Ganun lang. Hindi tayo nag-iinuman, nagbe-business meeting tayo. Yes, So, sir. ang papalo mo, business meeting. Nagbe-business meeting kami dyan. Hindi, naalala ko nga si, Brandon. hindi, yung kape. Ina-engel lang ko yung kape. Kasama si Brandon noon. Oo, kasama tayo. Sabi ko- Kape lang tayo. Ganyan yung paalam. Kape lang. Bigla naging ahal. Would you agree na... ano ba yung kape? Merong yellow, iced coffee. Naka-ice coffee Pala napunta kami nun sa PS Oo, muna. yes. Tapos ngayon napunta, after nun, hindi kami nakontento kasi Oo, parang kulang pa Parang- ng gigil eh. Parang gusto namin. yung PS kasi hindi siya club eh. Parang ano lang siya eh. Sit down na. Oo, Chill shit. vibe na lang. Oo. na ano. Parang pang inuman ng mga tito na nga yun eh, kumbaga eh. Parang ganun. di rin kami nag-enjoy. Oo. Ayun, Ngayon may na nangyari, katapat. hindi kami sanay sa ganung vibe kasi tayo nga aming club, di ba? Tapos, May amnesia po. di naman yung minitext. Eto, katapat lang namin, no? Ano yung club na yun? Amnesia. Amnesia. Oo, katapat lang namin yung club na yun. Nagka-amnesia Ngayon, talaga napunta ako kami. dun eh. Amnesia pati si Brandon. Si Brandon yun din. Okay din yung kasama. Oo. Grabe yun. Lahat yun, namatay din ata ako nun. Ako nagsuka lahat. Alam ko, even nga si Tate, meron siyang quote na ni-reference mo din sa akin. Gusto mo ko ma-convert na mag-inom. Oh. Yung may ni-reference si Tate na sa comment niya about sa na hindi na siya umiinom ngayon. Anong difference sa buhay niya? Sabi niya, wala daw difference. Wala. Para mas naging boring lang daw talaga yung buhay niya na mas disiplinado. Oo. Oo, naalala ko yun. Sinend ko rin sa kanya. Ano sabi ni Tex? Wala. Ang ino mo. Hindi niya na-argument sa akin ng maganda. Oo. Hindi niya pinusation eh. Pero make sense, di ba, nung napanood mo? Oo. Hindi na lalo na ngayon 3 days na lang na-real. Oo, gagi. Sasabihin ko. Pero ang sinasabi ko dito, baka sinasabi nyo, baka mapulot nyo puro alak eh. Ito yung nagiging, kaya ako sinasabi yung harmony kanina kasi yung pundasyon namin, masasabi ko nang nakabuilt na eh. Parang maintenance na lang to eh. Tuloy ka pa din mag-boxing, tuloy ka pa din mag-gym. Like, gawin mo lang yung mga ginagawa mo na before, dagdagan mo lang ng kung baga sa ice cream, yan yung sprinkles eh. Sprinkles. Pampakulay. Para sumaya lalo yung ano. Yung Kung baga sa hotdog, yan yung mga mayonnaise sa taas. Alam mo yun? Yeah. Siya lang yung pampa-dressing dyan, yung parang gano'n. Kasi, same pa din naman to mangyayari dito. Papunta, kung anong mga goal nila, kung anong mga goal namin. Ganun pa din naman yan. Tapos, magkakaroon nga lang na mas lalong masayaan kasi malalasing kami, gano'n. Alam mo yun, ganun pa din, boys will be boys. Yeah. And then, isa din sa mga ginagawa kong way nun, palagi nyo tandaan. Sabi ko nun palagi, gusto kong dumating sa fuck you money point na hindi na magiging hadlang yung wallet namin. Iniisip mo kung pa. magkakagathering kami ganito. Kasi ito yung gusto ko, yung masaya ako dito pag ganito yung nangyayari, nagkakasama-sama kami lahat. Alam mo yun? Parang, nandun nga eh. Kahit nga either mag-end up kami sa gilid-gilid ng nag-gin and kalamansi lang kami, pwede kami dun, mabubuhay kami dun eh. Or nasa highest club kami na naka-table. Di ba? Parang gano'n. Sabi ko, kahit anong spectrum dun, pero mas gugustuhin ko yung nasa taas, syempre. Hindi na namin problemahin yan. Yun, ano nangyari? Oo, yan ang nangyari. Di, tsaka, yung realizations ko din ngayong 2024, dami rin nagbago talaga kasi dati ako yung inaasar nila text na ano, dami mong ano pre, no? Tropa, dami mong connections, parang gano'n kasi every other Lagi rin siya nasa labas eh. Ay, si ano, social butterfly. Oo. Yun. even yung word mo nun eh. Ikaw nagsasabi yung word niya yun dati na social butterfly siya. Social butterfly. Tapos ngayon, iba yung, grabe yung ano pre. Grabe Transition. yung transition nung sa akin kasi napasok na nga sa akin yung mga ganong, yung sinasabi mo yung built na yung parang napasok na sa system mo. Foundation na. I-apply mo na lang ng sobra-sobra pang ganon. Ngayon, nawala sa akin yung kumbaga may nadadagdag sa'yo, may nawawala. Ganon yung nangyari. Parang sa akin, yun yung realization ko na even nga hindi na ako sumasama masyado sa mga yung mga invite na ano. Si Zen naman yung dumami. Yun, si Zen. Parang nagkabaliktad na naman kami, pre.
Yun niya nga kami. Nung dati, ako yung payat, siya yung mataba. Parang ang dami na, lagi kami nagkakabiltad lagi. Baliktad. Laging, tas siya yung may jowa, ako yung wala. Tas ako na naman yung may jowa. Siya meron. Ano? Diba? Parang bawal kaming magsabay. Oo, parang ganun, yun yung nga kami. Ngayon, sa akin, ako naman yung taong bahay. Tapos, dami ko nang realize na ano. So, bawal ako magka-jowa. Bawal ako magka-jowa. Hindi naman sa ganun. Malas lang siguro. Yung sa part na yun. Pero, overall, lagi kaming baliktad talaga. Yeah. Kasi, hindi, sa akin nga, realization ko ngayon, ano, hindi lahat ng tao pwede mong i-open book yung sarili mo. Parang ganun. May nabasa ako na learn how to use your enemies. Wisely. Wisely. Galing sa 48 Laws of Power. Yan yung sabi doon na learn how to use your enemies. Kasi parang anong nangyari nun, ang daming issue. Kumbaga, ako dati open book ako eh. Kahit sino kausap ko, basta ka-vibe ko. Sasabihin ko lahat. Ito yung ano ko dyan eh. At ito yung gusto ko dyan mangyari. Tapos ito ako ngayon. Ito yung nararamdaman ko ngayon. Kasi ngayon, parang hindi naman lahat ng tao pabor sa'yo eh. Yung iba, dumidikit lang sa'yo kasi gusto lang nila makita yung downfall mo eh. Parang ganun yung nangyayari. Ang dami ko na-realize na gano'n nung napunta ako sa transition na taong bahay. Parang, ganito pala yung mga taong ganyan eh, no? May mga ganito pala, ganyan. Tapos ngayon, sabi nga ni Jen, tayo ng mga taong ngayon, pre, no? Sabi ko, wala nga pre, B2G lang talaga yung tinatrust ko ngayon. Sabi ko nga sa kanya, sabi niya, si Zen kasi yung mga nagre-reklamo, kasi siya yung nagiging social battery. Oo, pre. Medyo... Ngayon, nagre-reklamo sa Parang sinasalo ko yung mga issue na nasalo niya noon, basically. Sabi ni Zen, tayo na pala yung mga taong ngayon eh, no? Ba't ganito ganyan? Nireklamo niya yung mga ugali, yung mga personality. Sabi ko, wala pre, wala nga yung ganyan. Kasi nabigla din ako eh, parang from taong bahay, biglang social butterfly. Ba't ganito to mga to? Oo, tapos sabi ko, gagi pre, wala nga akong inakausap ngayon, B2G lang eh. Tayo lang apat talaga yung close, kumbaga, sabi ko na nalaman ko din na ano eh, na paulit-ulit lumalabas kasi sa akin yun na yung small circle pero good. Ano yun? Solid, parang gano'n. Oh, parang ganun, small circle pero solid. Alam ko si Gub na banggit niya din yan dahil galing siya ng barko noon. Pero totoo yung sabi niya na yun. Even sa... Kasi ito yung na-imagine ko yan yung kwento niya sa side niya yan. Pero na-imagine ko naman yung other perspective. So paano naman kung ako yung matino na walang nakahanap na ibang matitino? So parang kailangan mo pa i-discover kung saan mo yan mabibuild, saan mo yan makikilala yung mga tao na yan na walang mali sa kanila. Hindi naman walang mali, pero Aral. yung kaya mong makasabay, gano'n Yun. lang. Gano'n lang yung tamang word. Kasi yung kadalasan makikita mo may problema talaga na, ano ba yun? Damn. Yeah! So, Simp. yo! Yo! Pero yun. Ako pre, tinanggal ko na lahat ng tropa ko. Simp! Wala, ayoko na rin. Sa mga No to Simp 2025. Yun na yun. Dati kasi may mga tropa kaming 2024. Alam mo yun? Ina nyo, 2023 pa namin yan iniwan. Yun nga eh. Ako 2024 eh. Kasi di ba nagkaroon tayo ng maraming interactions. Timeline yan. Timeline sa'yo yan. Timeline ko, 2024, ang daming interactions. Hindi, actually nga, 2023 nga, naiwan na sila eh. Kasi di ba 2023 birthday namin. Oo. Tama ba? Oo. Oo. Pa 2025 pa lang, iniisip ko na kasi 2025 na. Yeah. 2023 pa lang pala, naiwan na namin. Hindi naman totally naiwan, pero ayoko na magkaroon ng connection sa mga ganun tao this coming 2025. Kumbaga, ayoko na ma-associate sa ganun. Kasi kung paulit-ulit lang ang dami na namin lessons eh, parang sa tropa-tropa. Kasi sabi nga namin ni Labugoy na kung yung pack of wolf, tapos may gustong pumasok sa inyo, mararamdaman namin yun eh. To the point na parang, ito, gusto lang nito pumasok kasi parang may gusto siyang ma-benefit Ewan ko kung social parang ganun. Gets. Parang ganun, may mga ganun nang darating yan for sure eh. Ngayon, sa akin, kikilatisin ko na ng sobrang na, SIM ka ba? Kung SIM ka, huwag ka na dito. Di ka naman dapat dito ganun yung mga personality na ayaw namin na makakasira lang sa sa mental ng... For context lang ba tayo sa simp? For context lang. Kasi iba talaga, ngayon ko lang din na-realize, iba yung ugali nung simp
Kasi pag simp talaga, ito yung baby girl ko, ano na kay lahat, tutus ko na, iaano ko na kay lahat, parang iwan ko na kay lahat, tapos lahat ng mga sinabi niyo, sabihin ko na rin sa kanya or anything. Iba sila, iba talaga mag-isip. Like, wala silang self-respect. Ganun, sa Ayun, akin. wala silang, hindi nila mahal yung sarili nilang baga. Ang hirap, yung hirap. Yun sa akin. Eh, di ba nga dati pinupugutan nga yun ng ulo eh. Oo, mga simp. Saka kadalasan na yung behavioral pattern nila, nagkakaroon sila lagi ng treachery or parang pagtatraidor. Yun! Yun nga yung pinupugutan ng ulo dati, kung simp ka, pugut ulo ah. Parang ganun yung naran nun. Kaya ngayon, kung di Totoo ka- ba yun? Pinupugutan Oo, pre! Simp? Yeah! Oo, totoo dati! Oo! Ano siya, yung age kasi yun? Hindi, ayoko magsalita ng hindi ako sure eh. Basta may Pero nabasa may kayo nabasa akong ganun. ganun, totoo Okay. talaga pre, libro. It's either parang sobrang yung mga Babylon era, mga ganun. Oo. Pinupugutan nila ng ulo pre, mga simp. Kasi nga, alam mo yun, nakakasira Parang sila sa ng treachery. empire pre. Oo. Parang ganun yung nangyari. Isipin mo, tropa mo ngayon, simp, pupugutan namin ng ulo. Siyempre, bawal na yun ngayon. Ngayon, ikakatop na lang namin yun. Parang ganun yung, siguro, solution ko na sa mga ganun. Ayoko na talaga ma-associate sa ganun. Hindi na rin ako, parang sayang yung energy. Kasi, tropa namin eh. Tapos pag napasok na sa circle namin, isipin ka na namin, pre. Kumbaga, cargo ka na namin. Tropa na, part ka na namin, tropa na namin, isipin ka na namin. Yan, pag nasira-sira buhay mo, saluhin ka rin naman namin eh. Oo, accountability mo yun eh. Oo. Kasi, ba't ka nasa circle ng mga ganyan? Tapos ikaw, kawawa ka naman. Parang napunta na sa, turat, parang gano'n. Ngayon, ayoko nung mga ganung pa-baby na tao, parang gano'n. Ito, bibigyan ko kayo ng isang, kung umabot pa kayo dito sa point na to, dahil tatlo na lang kami, so, totoong watcher ka talaga. Ito, may tangible advice ako sa inyo. Even kayo, gawin nyo to. So, last year, ginawa ko to. This year, marireceive ko to, tapos gagawin ko ulit. So, last year, 2023, somewhere before the year ends, ito yung gawin nyo. Gumawa kayo ng email na naka-schedule send na marireceive nyo at the end of the year. Okay? So, i-schedule send ko to ng December 31st ng 2023, ng 2024. Marireceive ko yung sa akin ngayon. Ginawa ko siya last year. Tapos, i-assume nyo na nangyari na lahat ng goals na trinatry nyo i-achieve. So, sa'yo ko na, may link bag ka na, gata ka niya, Zen. Tapos parang, i-congratulate mo yung sarili mo or whatever message na So, parang na, kinakausap mo na yung future version of sarili mo. And alam ko matutuwa ako sa words. Nakalimutan mo na yung sinabi ko exactly, pero alam ko, i-share ko sa inyo yun once na ma-receive ko yung email na yun. Pero naka-schedule send siya, then, huwag nyo lang siya, i-ignore nyo lang siya, huwag nyo siyang pakialaman. Hayaan, magpatuloy kayo sa year nyo, then, by the end of the year, makikita nyo kung naging successful ba yung year nyo or not. Kasi yung mga goals mo ng January, ngayon nandito na. And then, huwag kayong magpadala sa mga sinasabi ng social media ngayon. Like, good talaga yung New Year para maging reset. Good talaga yung New Year para magkaroon ng fire. Pero ang mas matindi pa din dapat doon is yung parang disiplina pa din na kailangan yung whatever goal it is, na kung gusto niyo mag-aral ng bagong skill, kailangan niyo pa din disiplinahin yan. Kasi baka first month ka lang mag-aral, ganun. And then, siguro, ito, preference ko to, kung mag-i-start man kayo sa something nyo, wag na kayong mag-post kaagad ng day one. Ayoko ng mga day oneers eh. Kaya never ako nag-post ng mga day one ko nung nagbo-boxing ako. Tignan mo, tuloy-tuloy pa din ako hanggang ngayon. So kasi parang magkakaroon ka ng commitment dyan eh. And then kapag ikaw, nakamiss ka ng isang day, ay gagi, ano na ako? Paano na yun? Hindi ko na mapapakita na nag-day, ano na ako. Alam mo yun? May parang, may feel mo tuloy, talo ka na. Nakamiss ka lang, normal lang naman talaga makamiss na isang day. So parang, tuloy-tuloy mo na lang. So, pakita mo lang yung progress mo. O kaya mag-private, ano ka lang dyan. Yun sa akin, yun yung ginawa kong method and naging effective siya. Kumbaga sa akin may sinabi nga, ay tunate ko nga yun, kumbaga, kung isasuso mo isang pao mo, bakit hindi pa yung dalawa? Suso mo na yung dalawa. Nandun ka na eh. Parang ayaw mo lang, kumbaga, nagkaroon ka lang ng half doubt eh. Parang ganun. Kumbaga, kung gusto mo gawin isang bagay, gawin mo lang. Wag mo i-doubt yung sarili mo na hindi mo magagawa. Tapos may gusto lang akong i-recap, yun yung parang
bad energy equals to heavy energy pa rin. Kay Chichester yun nata, yung iba pa rin yung, yung energy na mamibigay kapag galit ka or anything. Na-realize ko yun, yung time nga na after breakup, iba yung lakas ko magbuhat, pre. Napansin ko yun, like, parang every week, new PR, parang 30, 40. Wait. Ikaw ko yung parang yung quote, yung anger is a good fuel. Fuel, Parang yun. yung sa racket. Yung ganun. Racket, Anger is a good fuel. Naramdaman ko siya kasi parang iniisip ko lagi lahat ng ng nangyari, na anything. Parang every buhat ko, laging new PR, tapos parang within 2 weeks nakapag-pull-ups na ako ng 5, ganun. Ganun siya, tuloy-tuloy siya. Tapos habang nag-new PR ako, syempre, parang nawawala na yung anger na yun. Humihina na ako nun. Ibig sabihin, doon ko na pala na totoo na. Nagiging wala na yung fire. Parang syempre. Discipline na lang. Naisip mo parang syempre, okay, baka nga naman ganito. Napapatawad mo na at some point eh. Parang nung time na yun, parang pahina na ako ng pahina. Pero yung discipline, nandun pa din. Kailangan ko pa din yun. Pero yun napatunayan ko. Parang, pwede kang mag-progress ng mabilis kapag ginamit mo ng tamang energy yun. Kasi kung di mo gagamitin yun, sa ibang bagay mo gagamitin, masasayang yun to the point na, wala na. Yung anger. Yung anger. Nung nagamit ko yun, sobrang nag-benefit. Ano ba ako yung dun nakita mong, may nakita na bang ibang tao na ginamit yung anger nila sa maling paraan? Whole face. Guys. Mga babae naman. Sa pub ng babae ito. Feel ko ganun yung nagiging, it's either gagamitin nila sa papaganda ng katawan. May tanong pala ako. May nakausap kasi ako. And then, ang tanong ko lang, pwede bang pinakinggan ko yung opinion niya, pero tatanong ko sa inyo, pwede bang magbago ang isang babaeng nag-whole face na? Parang gusto ko lang, parang like this, parang deserve din naman nila makaramdam ng totoong pagmamahal. Parang, what do you think about it? Unang pumapasok sa isip ko, ano yung sasabihin ko dito? Sabi ko, ganun yung pumapasok sa akin eh. Sabi ko, ano yung sasabihin ko dito? Gusto ko lang marinig opinion niya. Alam ko, hindi na, bias na yung sinasabi ko kasi alam ko natanong na yung kay Koy. Okay. Tapos sabi niya, oo, ma-handle niya pa din yan. Mm-hmm. Hindi ko lang alam kung paano. Inas ko yung sagot ko. Tiniwala naman sa kuya ko. Shit. Ikaw saan? Kunyari, body count niya, 12. Yan. Pero sa akin 20 body count. 20. Tapos anong gagawin ko ba sa kanya? Ano yung end goal mo sa kanya? May marry mo siya, gano'n? Hindi, parang sabi niya lang naman, deserve ko pa rin na mahalin mo ako. Nagbago naman na ako eh. Ganto ganyan. Hindi naman na ako Okay, mahalin kita, pero hindi kita asawahin. Ganun yung ano ko. Pero gusto niya asawahin mo siya. Ganon. Hindi, kumbaga Deserve napunta niya nga nga. sa yung isang dating nag-whole face, tas ngayon napunta na sa Tapos sa'yo parang na gusto niya na tinatry niya tumino. ata maging high quality nga. Tumino na, Ulit. ganyan. Pwede Kumbaga pa ba facing yun? lang niya lang yun. Oo, facing niya lang yun. Basag na yung plato eh. Parang kahit na anong polish natin dyan. Kung i-compare ko, parang lalaki lang yun na nag-cheat. Hindi magkaiba yun. Alam pwede tayong bumaba sa rabbit hole dyan sa sinasabi mong argument dyan. Pero magkaiba yun. Pangit ba yung ganung argument? Oo, magkaiba yun. Kasi parehas Ito na, controversial na to, gani. Oo, okay. medyo huli na. Wala. Huli naman na yun. Mga nakatulog na iba siya. Pero ano, Hindi kasi nakalink. Ang value ng... Ito na, tingnan sa mga value. Year-end cancel! yung link ng... Yung value ng mga women, or hindi naman sa value, wag natin tawagin ng value. Okay. Parang yung pagka-pressures ng mga women, na ano niya sa parang pag sinabi natin kasi high value yun, wala pang nakakagalaw sa kanya, parang Virgin Mary, gano'n. Yeah. Alright. So, yung pagka-precious kasi ng babae, makikita natin sa parang pagka-inosente nila. Parang Virgin Mary. Diba? Yeah. Parang maganda siyang example. Virgin pa siya, wala pa siyang alam. Parang, yun yung parang pagka-rare niya eh. Kaya natin siya sinasabing high value kasi mahirap siyang makuha. Gold, mahirap makuha, high value. Diamonds, mahirap makuha, high value. So, kaya natin siya masasabing na high value dahil scarce na siya sa marketplace. Ibig sabihin, madami ng magbibigay tayo ng 3 characteristics virgin pa siya, tapos wala siya masyadong alam, hindi pa siya nakakapag-club. Ngayon, i-compare na natin. So, kaya natin siya nasasabi, kasi nga, iilan na lang sila, kaya high value siya. So, parang, sa iba, sa marketplace, madami na bar palagi yan.
hopeless siya kasi ang dami niya na body count. So, hindi siya in a subjective standpoint. Parang sa marketplace, meron talagang ganun. Madaming tigpipiso, pangit ng comparison. Pero magiging ganun talaga eh. Magiging ganun talaga eh. Hindi naman talaga eh. Okay. Sobrang daming tigpipiso. So, onti lang talaga yung value niya. Onti lang yung 1,000. So, mataas yung value. Alam mo yun? So basically, kung sinasabi mong deserve niya mahalin siya, okay lang, oo naman. Oo. Pero hindi na siya high value. Ibang subject kasi yung ano eh. Hindi ka na pwede maging high value kapag once na napasok Nagawa mo ng yung face isang mo. bagay na yun. Kasi ang dami yun, wag mo siya tignan as gano'n na ikaw lang to. Tignan mo lang siya sa gano'n ba siya ka-replaceable. Ang dami mong katulad dyan na mas better pa sa'yo. Gano'n. Oh, Then, hindi nagets ko mababa yung nung- value mo. Okay. Nagets ko nung sinabi ng marketplace. Oo nga naman. Tagpipiso. Doon mo lang siya tinitignan ha. Parang transparent lang kasi, okay. So sinasabi mo naman na pag-cheat. Magkaibang bagay nga. Mag-ibang bagay. Kasi kung ikaw, nag-cheat ka before, pero papapakain mo, mag-provide mo ng pamilya at kung mag-stay Hindi, mali pala yung term asawa. ko. Ang term ko, what if yung lalaki naman yung maraming body count? Yun din. Gusto ba ng... Kasi sa atin, gusto natin ang virgin. Pero gusto ba ng babae ang virgin? Hindi, di ba? Parang pwede, arguable yun. Arguable na mas gusto nila yung may experience para turuan mo daw sila. Or, even ako, hindi na nga ito manggagaling sa atin eh. I-reference ko yung episode natin with the women's. Oh. Siya mismo nagsabi doon, yung isang women doon, panoorin nyo. Siya mismo nagsabi, mas gusto ko siyempre yung may experience. Para ano yung tuturo mo sa akin? Ganun yung sabi niya. So, hindi ako nagko-quote na ito, yung mga mismong babae nagsasabi niya. Di ba? So, iba din yung... Kasi ang exchange mo ng value, ano mo provide mo sa babae? Ano mo mapapakain mo sa kanya? Ano mo... Ganon. Kanina, again, yung lesson ko ng Christmas, hindi yung role ko doon ngayon, hindi makatanggap eh. Mag-provide, magbigay. So bawal nga talaga mag-compare mga babae sa lalaki. Oo, basically. Parang kasi yung isasabi nila, kung maraming body count eh, parang ganun. Tapos ikaw, ayaw mo ng babaeng maraming body count. Tapos gusto nila laging maging fair, kumbaga. Magaling sila sa ibang bagay. Yun lang yung magandang ano doon. May mga realm kayo na kayo talaga yung bagay dyan. Nursing, gusto ko mag-aalaga sa akin babae. Kasi parang, alam mo yun, pag nilalagnan ako, So magmamasahe, babae, kasi magaan ang katawan. Exactly, di ba? Yeah. Magaan ang kamay, gano'n. Oo, magaan. Kaya yung kalalaki magmasahe Ay, sa'yo. bugbog. Parang binubugbog eh. Ako nga naman. Pagod na kayo pareho, sino magdadrive ng kotse? Babae o lalaki? Wala, okay. Wala, okay. Tangina pag nagbago. Okay. Kung papipiliin kayo, nasa eroplano kayo, kailangan nyo mag-emergency landing. Sinong piloto? Babae o lalaki? Babae! Wala, kasi hindi ko naman dinidiscriminate. Meron nga sa realm namin, sa gamers, may hiwalay yung babae sa lalaki. Lalaki. Pwede yung babae sa amin, Even sa chess eh. 'di ba? Parang hindi naman sila dinidiscriminate eh, pero scientifically yung ano nila, Nabubo sila. naubusan na ako. Sige, cancel nyo na ako. Putang ina. Hindi, sa akin naman, iba Hindi. sila mandel through pressure. Oo nga, yun nga. Yun Same nangyayari. same. Sa amin, sa laro, Okay, ganun na okay. nangyayari. Dinidiscriminate nila yung mga babae kasi nga, parang sobrang iba yung sa kanila kung paano sila Iba yung Baka yung mag-gameplay. caliber ng lalaking top player, gano'n? Oo, pre. Iba din. Yun nga. May term kayo nun eh, kapag medyo, Pag babae. may naging kampi kami babae. Medyo, Inaasar nila. Maghugas ka na ng pinggan. Mag-make some sandwich. Ginagano nila. Ngayon, may hiwalay talaga. Oo, okay. Even sa, I think surprising na nga na kailangan pa natin to sabihin eh. Kasi even yung mga nasa kalye, yung mga hindi ko kilala sa kalye kapag nag-rides kami sa EDSA, di ba? Meron ako isang tropa nun, hindi ko naman papangalanan siya. Pero every time na makakakita kami ng tangan driver, tanga naman na ito! Tapos lalagpasan ko yung driver. Babae. Okay yan, okay yan. Okay na yan. So nawala yung galit namin kasi Oo. na parang exception yan eh. Exception to the rule sila eh. Na parang sa realm natin na puro lalaki, sa realm natin sa EDSA, kunyari, sa highway, na punong-puno ng lalaki, rare lang makita ng babaeng driver. Kasi bilang talaga sila. Kahit pumunta kayo ngayon para mapatunayan nyo, di ba?
Sa isip namin mga lalaki, pagbibigyan ng talaga namin yan, papasingitin ko yan, okay lang kung magkamali ka dyan, kasi okay lang, bumilid ka na para safe ka na dyan. Kasi may ganung ano na eh. So, nandun pa rin kami sa role namin. Magbibigyan namin kayo, di ba? Kasi, pero, again, may mga malalakas silang role. Kunyari, saan mo ba dadalhin na school yung babae, mga anak mo? Sa nursery ba na punong-puno ng lalaki or nursery na punong-puno ng babae? So, sila yung magaling doon sa pag-aalaga ng ganon. Magtuturo. So, kanya-kanyang ano lang, So, lakas lang. Parang yin and iba-iba yang lang. din talaga yan at the end of the day, yung pag Yun. nag-asawa na kayo. Sabi nga ni Daniel dun sa The Last of Us, ba't hindi tayo magsama? Wow. Kasi nagde-debate sila dun eh. Nagde-debate sila dun eh. Smoother. Yun, parang ganun nga. Totoo naman sinabi niya dun eh. Yin and yang lang talaga. Kumbaga, kung iti-take niyo yung other side ng magkaaway, magkakaroon talaga ng spark yan. Pero kung magsasama kayo, mayroon nga netong nagsabi na, ewan ko kanino ko ito nalaman, parang kung ikaw, mag-isa ka, kaya mong makaabot ng yung limits pa. Pero pag nagkaroon ka ng isa, maka-build ka ng empire. Kumbaga, other side. Kung hindi nyo ba nag-gets? Basta ganun, ganyan. Parang ganun yun eh. Kumbaga yung asawa mo, hustler din, magkakaroon ka ng empire. Pero kung yung isa hindi siya... Ito, may tanong ako sa inyo pareho. Dumating ba sa point, nagkaroon ba kayo ng experience sa mga partners nyo, sa kung saan, sa sobrang close nyo na at naging parang best friend nyo na yung partner nyo, hindi na nila kailangan humarap ng ibang kaibigan? Nagkaroon na ba kayo ng experience? So imagine nyo yung ex mo, sobrang close nyo, iwanan yung mga kaibigan ko kasi ito na yung best friend ko, kumbaga. May mali nga akong ginawa doon. Di ba ang sinasabi mo parang sa sobrang close namin, hindi niya na kailangan ng tropa. Naging ganon, may mali akong ginawa. Gusto ko maging green flag at some point, pinush ko pa rin siya magka-tropa. Ayun nangyari sa amin, Ayun. Alam mo din kung bakit maganda yun. Kasi magkakaroon siya ng ibang impluwensya eh. Magkakaroon siya ng bulong, yung tinatawag nga, na bulong. Mga bubo. Yung mga perspective nun, malay mo, galing na sa ayaw kanya, hope siya, tapos yung perspective niya, ganun, bubulungan neto siya. Maganda yung buhay niya ngayon, mas etong babae to. Ganon. Sa'yo. Sa akin, Wala oo pa. naman. Meron na. Yung kung to the point na yung parang, ngayon nga, yun yung minsan natatawag ko ngayon, hindi, yun yung nangyayari sa mga simp na tropa natin ng mga Parang mali yung take nila yung angle na yun. To the point na, isisiklude namin yung pagka-couple namin sa lahat. Sarili namin. Me against Yun yung nangyayari. you and me against the world. Yun. Ngayon, kaya nakalimutan nila yung tropa nila. Dapat, yung take nyo ng angle na yun, healthy. Hindi yung simp move to the point na, bala na kayo dyan. Sino ba kayo? Hindi ko naman na kayo tropa. Mayroon na ako ditong best friend. Meron na ako ditong other party na masaya kaming dalawa lang. Ngayon, na nangyayari, simp na sila kasi wala na. Tinatanggal na nila. Ngayon, hindi ko hinahayaan yun. Pero kami talaga yung mag-best friend. Katulad ngayon, yung sa relationship ko ngayon. Sobrang open kami. Kasi gano'n naman talaga dapat eh. Ito. Maganda yung sinabi ni Zen nun. Meron sa kanya yatang nagsabi na, bakit ka ba kailangan magpapogi pa? May jowa ka naman na. Tapos ang magandang sinabi ni Zen doon na parang, baliw ka ba? Parang ginawa ka nga niya as san-san ngayon kasi nagustuhan niya yung version mo na yan eh. Tapos, hindi mo ba sa kanya tapos ang bibigay mo lang sa kanya pag nagsama kayo matabang version ni Sansan. So parang hindi niya deserve, so hindi niya ba deserve makita din yung greatness mo pa na mag-level up ka pala. Wow, level up kasama ko. Ganon. Diba? So yun din mapupunta yung karelasyon nyo eh. Huwag kayong makikinig dun sa trending na pag tumataba, may jowa. Ganon. Saan? May tanong ako, may possibility ba na kahit mahal na mahal ka ng babae? Eto, sa girls dapat ito tinatanong eh. Talagang nata-turn off pa rin ba sila doon kapag tumataba na yung boyfriend ko? Di na siya masyadong Yung attractive. iba, alam ko, gusto nila yun, di ba? Kasi naalagaan ka nila, gano'n. Ano nangyari? Inaano ka, parang... Ginagawa kang teddy bear. Mamimili ka nga, pre. Kung lalabanan mo yung demonyo na bulong sa'yo, o ipupush mo yung sarili mo to the point na hindi kailangan maging highest version ng body ko.
Ngayon, yung demonyo bumubulong na yun nga yun. Parang, di, okay lang sa'yo. Okay na yan, taba. Gusto nga kita eh, ganyan. Mahal kita kahit anong mangyari, ganun. Parang ngayon, Ganon. kung hindi, sa babae kasi emotional side sila. So basically, wala silang pake kung Paalam ano sa itsura appearance mo. mo. Ngayon, ikaw na medyo lang totoo mamimili. siya. Medyo totoo na walang-wala talaga sila pakialam kapag ano. Oo, mamimili Basta ka na mahal. lang kung gusto mo bang ma-achieve. Kung tamad ka or hindi. Mamimili ka na lang doon. Kung magiging comfy ka na ba sa ganung itsura mo or i-regret mo yung buong buhay mo na hindi mo na-achieve yung parang bodybuilder side mo. So, ikaw ba ang love expert sa ating tropa? Oo. Hindi naman. Si Zen nga dati yun eh. Dati ako yun. Yo! Si Zen nga dati ang may naasar ng babaero eh. Love expert? Magkaiba yun. Hindi, si Zen nga yun. Love expert. Kasi di ba siya yung Ngayon. Oo, ngayon. Anong nalutunan niya? Pre. Cakes. Okay. O hindi. Ano lang tayo, stick to one lang dapat. Sino yan? Amen. So, yun. Ang last is, ano yung mantra. Huwag kayo magpapahuli. What the Tangin mo! Huwag ka magpapahuli! Sa police! Cancellation ka na talaga! Sa police! Sa police! Sa police! Ano naman, no? Uy, bakit? May ginagawa ka bang illegal? Wala tayong illegal Wala! dito. Wala naman, bro. Malinis Wala tayo naman, gumalaw. par. Yeah. Yeah. Ngayon, last na lang is, ano yung mantra nyo? Parang yun yung gusto kong tanong. Anong mantra nyo ngayon, the breakthrough, the next 2025? Nasabi ko na yun, motion yung motion. I got motion. In 2025? Motion. Final thoughts na lang. Ano bang nilook forward natin? Ayun. Alam niyo na yun. Pero, siguro, in terms of guest na lang, gusto ko bang Yan. mahirap, or hindi naman mahirap, gusto ko ding malagay sa mga, gusto ko makamit ng mga interesting na tao na kahit hindi pa sila sikat, interesting sila, kausapin namin sila, gano'n. Hindi kami titingin ngayon sa followers, pero kung makita namin may interesting dyan sa buhay mo, pwede natin may share, boom, share natin. Pwede tayo mag-jump into worlds ngayon. Kung ba tayo magiging daan para ma-share yung kung ano yung... Iba't ibang mundo nila. So, kasi nakatira sa ibang mundo eh. Hindi, ibang mundo. Mars? Parang, May guest kaming alien next year. namumuhay ka sa ibang Ibang reality. realm. Realidad. Realm. Okay. Yeah.